Sagad sa bukang liwayway, nakahanay ang mga bangka ng mga mangingisda sa baybayin ng Sitio Paradong, Barangay Poblasyon sa bayan ng Bacnotan. Makikita natin ang pamumuhay ng mga mangingisda. Bago pa man sumikat ng araw, nagsisimula na ang paghahanda ng mga mangingisda. Ang bawat lambat, bawat bangka ay may kwento. May lamat ng hirap at sakripisyo. Ang bawat sagwan at hamon ay kasangkapan sa pag-asa ng kanilang mga pamilya. Sinasalubong namin ang mga mangingisda nang sila ay makabalik. Sa gitna ng karagatan, ang mga mangingisda ay nakikipagsapalaran sa mga elemento ng kalikasan. Ang init ng araw, ang lakas ng hangin, at ang walang kasiguradahang huli. Ang bawat araw sa dagat ay maaaring magdala ng biyaya o hamon. Ngunit, hindi sila sumusuko sapagkat ang pangingisda ang kanilang buhay. So, Uncle, ako si Marjabel from Dimsu po, Eduk. And... Yung anak ko, Dimsu rin eh. Ay, Dimsu rin po? Oo, teacher na eh. Ah, teacher na. Sa Dimsu po? Dimsu sa sa Terando. Ah, wow. So, Uncle, ano pangalan niyo at ilang taon na po kayo? 61. So, Uncle, kamusta po yung buhay niyo as mangingisda ngayong bumabagyo po? Ayos lang naman. Pero hindi kami makapalaot. Kasi malakas ng alon. Ngayon lang ang mahina ang alon. Ay, mahina pa po yung gantong lagay. Oh. Mahina na ngayon. Uncle, na-try nyo na rin po yung pumalaot ko. Tapos, sobrang lakas po ng...
Mahirap yung malakas na hangin at saka yung mga alon, gano'n. Pero kapag po, Uncle, bumabagyo, marami po talagang isda. Hindi kami pumalaot kung bumabagyo. Ay, pero, syempre, yun po yung pangunahing kabuhayan nyo as fisherman dito. Ito lang kabuhayan namin, fisherman. No? Ito lang kabuhayan na ng fisherman. Yung mga isda po na nakukuha nyo, diretso palengke po. Diretso, palengke. May tindira na naman yan kumukuha eh. Tapos, inuulam nyo na lang po yung iba. Ulam na namin yung iba. Gano'n na po kayo katagal na nangingisda, Uncle? Matagal na. Sibot po, bata kami, naiisda kami na. Ito po yung ito po yung way nyo para patapusin yung anak nyo sa pag-aaral, Uncle? Oo, tapos na yung mga anak ko nag-aaral. Tapos na. Ano, Uncle? Ilang po yung anak nyo? 4. Natapos na yung pinag-aaral ko sila na lahat. Wala na po nag-aaral, Uncle? Patapos na po. Meron na, patapos na yung isa. Yung bunso, patapos na ng picture. Teacher, eduk, Uncle. Eduk din kami, Uncle. Patapos na yung last na ngayon eh. Eduk din siya? Hindi, teacher yun. Teacher na, Uncle? Mabuti naman. March ang graduate nila eh. March. Graduation nila. Yung nga pong bumabagyo, Uncle, sobrang... Hindi kami pumalaot kung bumabagyo. Oo nga po, pero Uncle, sobrang ang hirap po ng pag ganyan situation. Dito kami lang, naka-standby. Tuloy-tuloy po yung mga bagyo. Parang, ano po sa tingin nyo, parang sobra pong naapektuhan po yun ng... Hindi naman masyado dito. Kasi may kwan dito eh. Sa Ilocos Norte, yan ang Cagayan, yan ang mga napektuhan ng bagyo. Sunod-sunod na yun. So, ano po masasabi nyo po sa iba pong mangingisda na gaya nyo? Katulad na rin, hindi naman pumalaot kung bumabagyo at saka yung malakas na alon, hindi naman lumalabas yung mga yan. Ganyan naman. Sige, Uncle, thank you po. Thank you. Thank you rin. Sa kabila ng kahirapan sa pangingisda ay napagtapos niya ang kanyang anak sa pag-aaral at ngayon ay isang ganap na naguro. Marami mang problema ang kinakaharap, ngunit hindi ito dahilan para tumigil na umahon sa kahirapan. Sa bawat balik nila sa pampang, dala nila ang bunga ng kanilang sakripisyo, mga isdang handog sa kanilang pamilya at komunidad. Sa mga palengke, ang mga isda ay nagiging pangunahing bilihin at pagkain sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kita mula sa pangingisda ang bumubuhay sa kanilang mga anak, nagpapaaral at tumutustos sa pang-araw-araw na pangangailangan.
everyone. So, nandito tayo ngayon sa Bacnotan at mag-i-interview tayo. So, uncle, ano po yung pangalan nyo? Alberto Acosta, di pangalan ko. Ilang years na po kayong namamalaot? Bali, 45 years. So, paano po yung pamumuhay nyo dito? Hindi ko naman. Hindi naman masyadong maganda naman. Ito lang. Hindi naman palagi kami lumalabas. Kasi malumakas naman ng alon, gano'n. So, ilan po yung anak nyo? 3. Nakakawa na yung dalawa. Nakapag-graduate na din po ba kayo? Oo, itong isa lang. High school, gano'n. IT yung isa. Ayun, nagpatulog pa ako Kaya nahirapan naman ako noon. Kaya nagpatulog ako. Hindi man nakapagtapos ng pag-aaral ay napagtapos niya ang kanyang 2 anak dahil sa tiyaga niya sa pamamangka. Nakabalik na ang mga mangingisda, dala ang kanilang mga nahuli. Hello. Narito tayo ngayon sa dalampasigan ng Bacnotan kung saan nakita naman natin nakakaangat lang ng isang bangka kung saan dala-dala ang mga maraming isda. Pagkatapos ng kanilang mahabang paglalayag, ang mga isda, mga hiyas ng karagatan ay maingat na hinati-hati. Ang kanilang mga puso'y nagsalo-salo sa bawat piraso ng kanilang biyaya. Ang mga isda, mga alay sa pamilihan ay naghihintay ng bagong tahanan. Sa bawat isdang ibinebenta, isang kwento ng dagat ang nabubuhay.
nila ng ibenta ang mga isda at ito'y kanilang tinitimbang. Ayan agad niya, Uncle. Manong nga tawon nyo ngayon, Uncle, nga 20 years. Adi nga 20 years, Uncle. Manong nga mo ti anak niya, Uncle. Sapat ba din ang pagdigit kitaan nyo nga pag-agpang kayo pagpanagbiad yun? Yung nagduma, kumanay mo. Yung nagduma, kumanay. Tapos, ang dati, di ba, dati nga November 12, nagadagot yung bagyo nga umay. Anya nga iti-epekto na ang pagdito pa nagkuhan, di ba? Hindi kami nga makarawar. Hindi kami nga makarawar na kasi nagbagyo. Sa kabila ng kahirapan ay patuloy pa rin silang namamangka. At kapag malakas ang alon ay wala silang maipakain sa kanilang pamilya, ngunit sa kabila ng lahat ay may pag-asa pa rin. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat alon na tinatawid, ang mangingisda ay nagsisilbing simbolo ng pagsusumikap at pagtsatsaga. Bagamat ang kanilang buhay ay puno ng hirap at sakripisyo, sa bawat huni nila ay matutunghayan natin ang tunay na kahulugan ng pag-asa at dedikasyon. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng trabaho, kundi kwento ng buhay na isang komunidad na patuloy na umaasa, nagsisilbi at lumalaban.
Ano ay mangalap? Mangalap? Sa huli, ang pangingisda ay hindi lamang isang hanap buhay. Ito ay isang pamumuhay, isang tradisyon, at isang sakripisyo. Saan? Dito? Ako. Concentrate mo. Para sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ang bawat mangingisda ay bayani sa kanilang pook at bahagi ng ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Wala? Yung gamit ko! Nang ibang mo na lang. Hangad natin ang patuloy na suporta para sa kanilang kabuhayan at kalikasan upang ang susunod na henerasyon ay makakita ng masaganang karagatan.
Ang mangingisda ay hindi lamang humuhuli ng isda, kundi naghuhukay ng mga pangarap sa kailaliman ng dagat. Sa bawat salop ng kanyang lambat, ang mangingisda ay naglalakbay sa dagat ng mga pangarap. Hindi madali ang bawat paglalayag sapagkat ang alon ng buhay ay matindi at hindi laging kakibat ang tagumpay. Ngunit sa bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, sa bawat hakbang niyang tumatahak sa mabagsik na dagat, natutunan niyang maghintay at magtiwala. Ang mangingisda ay parang buhay na hindi palaging tiyak. Ang mga hakbang, ngunit patuloy na lumalaban at naghahanap ng pagkakataon upang makamtan ang kanyang inaasam. Sa huli, ang bawat huli, maliit man o malaki, ay isang tanda ng pagtitiis at pag-asa. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat alon na tinatawid, ang mangingisda ay nagsisilbing simbolo ng pagsusumikap at pagtsatsaga. Bagamat ang kanilang buhay ay puno ng hirap at sakripisyo, sa bawat huli nila ay matutunghayan natin ang tunay na kahulugan ng pag-asa at dedikasyon. Hindi guys, yun na o binili mo lang. Bak nang yun. Yun, hindi. Uy, ano kasi yung gusto? Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng trabaho, kundi kwento ng buhay na isang komunidad na patuloy na umaasa, nagsisilbi at lumalaban. Sa bawat araw ng pagtatrabaho sa dagat, natutunan ng mangingisda na ang buhay ay hindi laging makakamtan ng madali. Ngunit sa bawat pagsusumikap, may kwento ng lakas, ng pagkakaisa at ng pag-asa. Sa likod ng kanilang pagod, matatagpuan ang tunay na halaga ng bawat huli at ang kahalagahan ng bawat sakripisyo. Saan? Dito? Ako. Oo, consent this. Ang mangingisda sa simpleng paraan ay nagiging bayani ng kanilang sariling dagat.
agad yun eh. Ako rin kita. Anong tawag na? Anong tawag sa isla na yan? Sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-bigan sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan.